Daliaga, I'm asking for your full attention. I have a job to do in a short amount of time to do it, especially music. If I say back 2 seconds and play, please do it within 2 seconds. Ang hindi ko masyado gets yung parang kamukha ko din daw siya out of drag. Doon ako parang medyo, hello, saan galing? Parang ayaw mo. Hindi naman. Wala. Ayan naman, naghahanap na naman siya ng flow. Kasi edit din yun. Hala! Gusto ko pa rin talagang tantosin hanggang ngayon si Ate Jiggly dahil dito. Pero etong hosting challenge, pinersonal niya na talaga ako. Okay. Dahil dyan, Miss Jiggy. It's me, John Daliaga. Welcome back to my channel! Hi mga Bex! Nandito na naman ako para magbigay ng ngiti sa inyong mga labi. And for today's video, I'm so excited because we are back for this episode. Alam ko naman, ang pinuntan nyo lang dito ay chismis. Charis! Charis! Yes, I am so excited because On our new episode, we will be having, syempre, di ba? Ito yung, rumubaj. Eto pa. Hoy! Hindi ka magagano. Charis! Ang gagawin na naman niya is, ituturn niya tayo sa kanyang winning look, which is on episode 28. Ay, hindi ba 28? Binago! 32. 32. Okay, 32. Charis. For episode 2, yes! And yun ang kanyang trasyon. And syempre, nagtagumpay siya kay Raho. Oo. Hay! Hindi! Syempre, ayan. Talaga namang napawaw rin niya ang Raho dahil nanalo nga ito. At nag-uwi siya sa kanyang house ng Rubaj. Come on! Kaya naman, let's all welcome Miss Shannon! John Daliaga, I'm asking for your full attention. I have a job to do in a short amount of time to do it, especially music. If I say back 2 seconds and play, please do it within 2 seconds. Kaya ngayon maglinis ka naman sa'yo. Uy! Wala na tayo doon. Wala naman. PTSD. Wala, may PTSD siya. Ako rin siya yan. Yes, everyone, this is Mick Chanel. And sa mga hindi nanonood ng Drag Race dyan, bakit? Charis. You're going to beat my face. Hindi yung ano mo sasaktan. Charis. Ay, hindi ba? Alis na Ay, ako. Charis. You're going to transform me, and while you're transforming into your look, we're going to go back on the episode where you won your Aruba. Alam mo, sobrang excited ako kasi naalala mo yung mga parang nag-uusap tayo sa van na parang same-same yung best. Parang same-same yung best. Oh my God, na-excite ako. Pag yan nagkailong na talaga ng grab. Ay, nako. Yun na yun. Kaya naman, tama na, chika-chika. Let's go ahead at Pegay na tayo. Okay, ayan, sisimulan natin sa kilay. So, Mix, magka-dive tayo sa iyong makeup journey. Okay, so what inspired you to start doing drag makeup? And how has your style evolved since then? Sa totoong buhay lang, sa peking buhay, sa totoong buhay lang, natatawa ako na maraming Manila Luzon comparisons. That is Kasi, so, feeling it, may pinuntahan akong live, pag-dive in ko, simula na siya sa Facebook. Sabi ko, Chanel kind of look like a low-key Manila Luzon. The young Manila Luzon. Wala, kala nila nagsishade ako. hindi, nakakatawa. I mean, ang hindi ko masyado gets yung parang kamukha ko din daw siya out of drag. Doon ako parang medyo, hello, saan galing? Parang ayaw mo. Hindi naman. Wala. Ayan naman, naghahanap na naman siya ng flow. Ganyan siya lagi. Naghahanap siya ng awat. Ito yung totoong pot stirrer ng season talaga. No, not kinda. You look like Manila Luzon. Lalo na kapag nakabuo na. Pero yung prettier. Huy! Charos. Siya nagsabi nun, di ata si ha. Charos lang. Ito naman si Manila. Hindi mo ba? Hindi, nakakatawa na may ganung comparison kasi sa totoo lang, sa kanya ako una natuto mag-makeup. Nung pandemic, syempre sa bahay ako may mga makeup ako, ganyan. Tapos matagal na akong interested sa drag. Sabi ko, sige nga, try ko ng as in, seryosohang push ko magkaroon ng drag career, ganon. Doon na ako nag-explore ng, sabi ko, gusto ko mahanap yung timpla ng drag makeup na babae pa din siya, pero draga. True. Diba? Parang, Yan yung bet ko.
soft pa din, feminine pa din. Pero pag tinignan mo, draga, hindi siya yung manipis. Hindi siya manipis na pengkay. Ikaw ba paano ka nakabalik sa pag-makeup and pagda-drag? Kasi nga diba, dito ka nag-start pag-drag and then nung lumipat ka na States, natigil ka ba? Paano yun? Oo, nakalimutan ko mag-makeup. Nakalimutan ko talaga paano mag-eyeshadow, mag-kilay, mag-brows, mag-lock ng brows. Tapos ang una kong drag makeup, sinama ko for the House of Fideliaga, si Brinidine. Pero lahat ng sila Japer, which is si Tiny Deluxe. You guys remember the past challenge? Oo, yun. Oo. Okay, so kasali sila dyan. Sabi ko talaga, kung kaya ko pa, pupush ko tong drag. Kasi sobrang namiss ko nga yung drag. Kasi anong taon ka nag-drag? Hindi, ano pala. Anong taon ka huling nag-drag? Hindi sana sa ko lang yun. Pilipinas? Hindi ako yun. Mali yung story nila sa Di ba si Jasmine yun? Kung hindi niyo kilala si Jasmine Pringles, wag na. Alam mo, i-search ah! During Drag Race Philippines, we saw some incredible makeup looks. Yeah. Yes, plastikada. Can you actually walk us through sa mga favorite signature makeup styles and techniques mo? Actually, may pinaka-favorite ako sa'yo. Which alin is yan? your fractal. Can you walk us through there? So yung... Oh, let's walk. Siya rin hindi mag-walk. So yung fractals kasi, parang inspiration ko dyan. Siyempre pinag-iisipan ko din. Maliban sa individual looks, pinag-iisipan ko yung buong package. Sabi ko, gusto ko mag-present ng look na medyo kakaiba, na hindi typical sa akin. Kasi medyo ang alam sa akin mga tao, yun nga, medyo anime pop girl aesthetic. Eh meron din naman akong side to me na medyo may from time to time, sumasaw-saw ako. Sumasaw-saw talaga. I dip my toes into... Si Zimba yun, iba yung ano mo. Hello! Even though yung drag ko is very commercial, very mainstream yung itsura ko, yung puso ko nasa art lang siya. Gets ba? Parang I really respect the art that alternative queens do. Parang from time to time gusto ko siyang i-try out for myself. Tapos sabi ko, for the fractals look, gusto ko maiba naman. Ay, hirap i-assemble nung ano mo. Salamat sa pag-assemble ng look. Alam mo, may instruction. Oo, te. Sabi niya, pwedeng i-help mo ako. Akala ko gano'n. Ito yung instruction. May instruction. Eh tapos na siya, wala na siyang choice. Hindi naman niya Nakita niya, haggard ako dun ah. Haggard yung itsura ni Bagay. Ako lang naman kasi parang 30 minutes pa lang tayo nag-peng kayo nun, buong-buo ka na, paano? So syempre, ikaw talaga na bembang ng mga akla, mapatulong ganyan, patulong ganyan. Oo, te. Kay Kiana, tinahi yung kanyang costume. Nakita mo ba yung tinahi? From castmate to prod team real good pa. Oo, sila mo si Mama Renz. Kaya yan ni Mama Jam. Wow, Rakon. Do you have any makeup na challenge ka through the competition? Siguro yun yung fractal kasi siya, medyo new. I was trying out different things. Siya lang talaga yung... iba to ha? Oo. Iba siya. Kasi syempre ngayon parang lang yung oras natin sa Drag Race tapos magsusubok pa ako na 5 minutes lang po. 5 minutes lang. Buo ka na daw. Tapos magsusubok-subok ko ba ako ng kakaibang mga pengkay no? Parang kailangan niya madalian. So syempre dun tayo susubok na. Pero for that, yun talaga yung look na challenge ko sarili ko na okay, ito lang yung look na hubad para may hubadera element pa din akong may papakita. Pero at the same time, hindi siya pwedeng dapat, wow, hubad ka lang, akala mong ganda mo eh. Parang hindi siya ganun. In fairness, give ko yung katawan ni nakakainis din ito. Pinagpala sa trek, tapos makinis, pinalaki sa aircon. Uy, wow! Uy ka lang sa pinalaki sa aircon. So sa ref. Pinaso! You've mentioned before that makeup is a big part of expression in your drag persona. Kanina nga lang. So how do you use makeup to enhance your performances and, bring life to the character that you're actually bringing to the runway and to the challenges of the motions? Ako for me, meron akong signature look. Tapos binabali-bali ko siya ng onte. As in tweaks, depende sa look. Kunyari, for example, if mapansin niyo to for episode 2, yung supernova look, as in talagang classic drag na as in malaking mata, balas Yes, I na have no balat. idea, lalo na yung Mountain Dew niya. Hindi mo alam kung gaano ka-detail yun. Swear. Super detail nun na parang gusto kong sirain yung costume niya. Kasi parang alam mo, Gusto lang ba? Parang may dumaan sa likod ko, may kumaluskus bigla na Hindi, ba? tinago ko talaga yun. Ewan ko na lahat ng production. Pero sobrang detail nun and give ko sa'yo yun. Yung kay Kiana kasi,
Ano? Ay, charis. Nung sinabi na overthinker ako, totoo naman yun, hindi ko naman talaga siya napipigilan. Minsan strength ko siya, minsan hindi. Actually, it's one of a good eksena mo na you overthink, pero calculated siya. Alam, minsan di na miscalculated naman din minsan. Sorry. Kasi edit din yun. Hala! Blame it on the edit naman siya na. Hala! Charis lang. In fairness, season 3's edit. Igigib ko. Ganda nung storyline, no? Igigib ko. Punta na tayo sa Ilong, concentrate tayo ng very cute dahil ito na. Ito yung favorite ko, Min. Na-excite ako makita to sa'yo, pero ito yung parang pinaka... Pag nabuo ko na to, kahit anong eyeshadow ko that day, kahit anong lips ko that day, dead na. Pero pag buo na yung Ilong, mix Chanel na yun. Ayan na yun. Thank you so much Actually, for this. bakit nga ang bilis ko sa'yo ngayon ah? Nagkape ka ba? Oo. Kape ka na naman, bro. Now let's go to the moments and in time. Charas, moments in the competition. Okay, so reflecting on your time inside Drag Race Philippines, can you share a memorable behind-the-scene moment that stands out? And something funny or touching that happened off camera? Alam mo te, ang pinaka-namimiss ko talaga sa time natin sa show, yung kulitan natin pag lunch break, ganyan. Kasi ang hindi nakikita ng mga tao, girl, parang isang oras lang yung episode, so syempre ang daming nawawala. Pag nasa loob kami ng workroom, tapos naka-on yung camera, syempre tensyonado yung mga bakla. Hindi mo sila kilala. Oo. Pero yan yung usap ko kanina. Tensyonado yung mga bakla, syempre away-away kami pag ano. Pero pag lunch break, GV na lahat, tapos... Oo, parang hihinga na ang mga Oo. bakla. Alam, minsan hindi na namin feel competition kasi tulungan. Kaya parang, check, meron ka bang ganito? Pahiram nga akong ganyan mo, ganyan. Tulungan. Hala, ito na doon tayo sa kabila. Go kung papantay. Dasal-dasal. Ayun na yan, lasing naman sila. Pinainom mo ba yung mga viewers? Mandatory ba yun sa channel mo? Kailangan umiinom bago manood? Sa shot muna. Parang after nung filming, syempre may mga, naalala ko naman kung ano yung mga ginawa ko and parang napagtanto ko na rin yung mga mali ko. And alam mo yun, parang nagkaroon ako ng processing with my psychiatrist. Parang pinrocess ko na yung mga nangyari. Parang yun, binantayan ko din sarili ko and I've been working on improving myself since the show. Okay, were there any moments during the competition where you felt particularly supported or challenged by your fellow contestants? Challenge lagi. Kasi for me, ang observation ko sa cast natin, tayo yung parang mga top girls ng kanya-kanya natin. O, papansin. Pero kumbaga tayo yung parang sa specific nating niche or genre ng drag, parang tayo na yung want to watch. So, syempre lagi ako na-challenge kasi girl, alam ko namang walang mahina sa atin. Okay, moving on, the runway looks. Which theme from Drag Race Philippines was the most challenging for you in terms of makeup and fashion? And how did you actually interpret that theme? Hindi naman sa hindi ko siya pinaka-gusto, pero yung pinaka-nuggets ko kung bakit hindi siya super bet ng judges, yung win. Yung win. Oo. Kasi lahat kayo atake nyo nun, Victoria's Secret. Ang lalaki ng mga fantasy news. Parang ako, oh go, weather reporter ka, lit mo. Were there any runway critics na nag-stood up sa'yo? How did it actually influence you? Paano mo siya in-approach? Ay, te, nako, ito talaga gusto. Ay, hindi ko makalimutan yung critic na yun. Gusto ko pa rin talagang tantusin hanggang ngayon si Ate Jiggly dahil dito. Pero te, etong hosting challenge, pinersonal niya na talaga ako. Okay, dahil dyan, Miss Jiggly. Ay, wala Miss Jiggly na lalabas. Ito yung critique na sinabi niya, I'm disappointed in you. Kasi nga, na-experience Ang sakit kita. doon. I'm sorry to say that I am disappointed. Parang matagal na kami magkakilala Ate Jiggly. Baby queen pa lang ako, kilala na ako ni Ate Jiggly. Tapos sabihan niya ako ng, parang from my experience with you, keme ganyan, I'm so disappointed. Tayo, doon ako nabasag. Take ko kung ang critique sa akin is hindi ka lang talaga magaling that day, ganyan, or parang hindi mo na-deliver yung challenge. Pero yung sabihin sa akin ang kahit na-disappoint mo ako today. Sakit nun. Ako. I work best in a good environment talaga. Kumbaga parang pinakamagaling ako sa environment with, yun nga, may support system, ganyan.
And hindi naman yun weakness. That's something I need to work on, na parang kailangan matuto kong maging independent din. Pero iba rin kasi talaga pag may support system ka eh, di ba? Parang iba din talaga yung lumalabas sa yung energy pag andyan ka around your support system. There you go mga Bex. Ayan, but before anything else, ayan, ito na nga ang ating fest. Pero bago niya tayo i-transform sa kanyang trasyon. Diba? At napadalunan sa Rolex. Bibigay mo ang 80k. Ay, hindi pala. Hindi. Gusto ko lang malaman kung ano ang message mo na gusto mong i-share with your fans and nagfa-follow sa'yo, especially dito sa journey mo sa Drag Race. Ako na-appreciate ko yung mga taong nabitan ako since day one, or yung mga taong nabitan lang ako eventually throughout the show. Kasi parang, gets ko naman annoying si bakla minsan. Gets ko naman overbearing ako pa minsan. And then, gets ko naman na parang, I'm not always the most easily likable. Parang gets ko naman na parang I'm not always the most easily likable person based sa edit, ganyan. So, thankful lang ako sa mga taong thankful ako sa mga taong umiintindi sa akin. So, thank you sa mga taong nag-support sa akin. Any message sa akin? Sa'yo, You wanna leave a message? ka na? Chay. Please ka Hindi, usap. alam mo, sobrang happy ako na nung una kasi talaga hindi ka nagsasalita eh. Oo, ititanong Nung ko una siya, hindi mo ako totoo lang. hindi mo kami kinikibuts, parang okay ka lang, ginaganon ko siya lagi. So sobrang happy ako na you were able to break out of your shell sa show, tapos napatunayan mo nga yung sabi mong mission mo na pumunta, napatunayang performer ka. And ang happy ko na nagkaroon tayo ng moment to connect. Na yun nga, ang tagal kong hinahanap-hanap kasi tagal yung bumalik dito, uy, ano na. Parang ang tagal kong hinahanap na nagkaroon talaga tayo ng genuine connection, ng genuine bonding sa show. Hindi lang tayo hindi, sister ko yan, season kasi kami, hindi ganun, parang I think mas close kami behind the camera. oo. Mas maraming nangyayari behind the camera. Mas marami kaming iyakan kami sa behind the camera. Actually, oo, marami kaming mga tipong untucked moments Oo. na wala yung mga camera. Na kami doon. lang, nagsarili kami ng ano. Kaya naman, final look. Oo, transition, pasabog. Katuwi. Gago! Atashi! Parang lumit lang ako. I'm so happy na Alam mo, sa bahay namin yung Mr. Rao. Pag na... Di ba si Mr. Rao? So how does it feel na magkaroon ng rubage? Alam ka, ay sobrang sayo. Ay, sinakyan naman! Thank you so much for sharing your looks, and not only your looks but also your journey in Drag Race Philippines. Sashay away. Ay, Charis! Iba naman pala. But thank you so much. Pero syempre hindi natin ito pwedeng tapusin ng ganto-ganto lang. Syempre as 150, 1.5 ang malimit na kino-content. May mga sasabihin akong queens na pag out of drag, Okay. Okay, so okay, let's start with Matilda. 1.5? Give natin. Give. Kung talo-talo lang kami ni kami na. Gigi Era. Okay. 150. 150, okay. Ang 150, ibig sabihin, pahinga muna. Doon muna sa side. Face the wall. Galushka level. 150 din. Face the wall din. Face the wall. Now let's go with Beshi! Ay, go ko ng 1.5 beshi. Pang good time namin. Oo, pang good. Wala kayo mehan, good time lang, bonding lang kami. Okay, let's go now with Maxi Anderson. Ay, syempre 1.5. 1.5 no. Malasa, masustansya yan na. Kaya mo lang, pero okay na. Let's go with Eva La Queen. 1.5. 1.5. Walang mali siya, 1.5. Now, ang pinaka-last, J Queen. Join ako sa Bashers 150. Ano mo siyang iba-block?
Wala, hindi pa tagal ko na na-vlog. O hindi, give ko sa sister ko. Cute naman. Totoo naman, cute naman talaga siya. 1.5. But anyways, ayan, there you go, mga Bex. Thank you so much again, once again, Miss Chanel. Ayan, thank you for gracing our channel. Maraming salamat. Wala tong TF. Medyo choppy ka. Anyways, thank you so much, mga Bex. And if you guys had fun with this video, please don't forget to give me thumbs up. Ayan. And if you guys are new to this channel, don't forget to subscribe. Huwag kayong madamot, mag-subscribe kayo. Yes. At saka mag-subscribe din kayo sa kanyang channel because marami siyang pasabog doon. Nag-open na siya ng channel niya. Kaya, Yes. Sunod! And I'm so thankful sa time mo kasi sobrang busy mo. Super, alam ko, sobrang busy mo. Ikaw na yan eh. And if you guys are new to this channel, don't forget to subscribe. At para naman sa mga Bex natin dyan na laging gustong updated, hit the notification bell button right there para sa upload ko. Because what? Always updated! And there you go. Once again, thank you so much, mga Bex. And I will see you on my next one. Bye! 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.